gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na martir doon sa Korea, si San Andres Kim Tae-gon, Paul Chong Hasang at ang kanilang mga kasama. Bakit ba minsan sa ating buhay, merong mga taong ayaw tumulong sa atin? Bakit ba minsan merong mga taong imbis na gawin nilang madali o magaan ang ating buhay, sila pang nagiging dahilan bakit tayo ay nabibigatan at nahihirapan? Dalawang dahilan. Una, maaaring ang mga taong ito ay masama, makasarili. Pero pangalawa, maaaring baka tayo ay may ginawang kasalanan sa kanila o baka naman tayo ay makasarili. Mga kapatid, kung gagawin natin ang kagustuhan ng Diyos, kung tutuparin natin ang ating misyon sa buhay, kahit na pahirapan ka ng ibang tao, ang mabuting balita, ang Diyos, tutulungan at tutulungan ka niya. Kahit na mayroong mga taong nagiging pahirap sa iyo, kung nagiging tapat ka sa Diyos, magpapadala ang Panginoon ng mga taong tutulong din sa iyo. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay nabuhay para lang sa ating sarili, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin ang tawad ng Diyos. Naway sa banal na misang ito, ipaisip niya sa atin, ano ba ang kanyang kagustuhan? Ano ba ang ating misyon? Para pag ito ay ang ating sinundan, kapag ito ay ang ating ginawa, makakaranas tayo ng mas maraming pagpapala sa ating buhay. Hilingin natin ngayon ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayon, sina San Andres Kim Tae-gon at Paul Chong Hasang ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi mabuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo,
lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, puon sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong diririnig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y iligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas kapag ako ay nagising. Sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa mga masasamang espiritu at may karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana, asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ay itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko po, kayo pa rin ay nasa mabuti at magandang kalagayan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga nasa mababang lugar na binabaha. Keep safe po. Para naman po sa ating mga online mass goers sa ibang bansa, pinagdarasal ko po na maging mabuti din ang inyong kalagayan
Lalong-lalo na pinagdarasal ko po ang mga marami na nalulungkot at nadidepress. Naway ang banal na Espiritu manatili sa inyong isip at puso. Naway mabuhayan kayo muli ng pag-asa at pagpatuloy lang kung ano ang inyong ginagawa. Maniwala kayo at magtiwala na sa inyong katapatan at pagpapakumbaba, sa inyong pagsasakripisyo, darating din ang panahon na mamumungayan ng napakagandang grasya at biyaya na makakatulong hindi lang po sa inyong pamilya, kundi lalong-lalo na sa ibang tao na mas nangangailangan. So sa inyo pong lahat na araw-araw na sumusubaybay sa ating online mass, I hope and pray that God continue to bless you. Amen? Isa po sa hindi ko makalimutan na karanasan sa aking buhay ay ang aking first assignment bilang isang pari. Nung pong third year na akong pari, ako po ay na-assign sa isang maliit na simbahan, isang maliit na parokya. Doon po sa Magalang, Pampanga. Pagdating ko po sa parokya, napaiyak po ako. Bakit? Kasi po, unang-una, sinabi po nila sa akin, walang pondo, wala pong pera ang simbahan, naubos daw po. Pero pangalawa, ako po ay nalungkot at naiiyak dahil bukod po sa walang pera, ang dami ko pong kailangan ipagawa doon po sa simbahan. Unang-una na po, nakita ko na yung mga gutter doon sa bubungan, nagkabutas-butas na po. Pangalawa, nakita ko po yung loob ng simbahan, kailangan ng mapintura, karamihan po sa mga ilaw ay pundido na, at ang nakakalungkot po, meron pong 2 malalaking pundasyon sa harap ng simbahan, hindi po ginawa dahil nga wala pong pera ang parokya. Napakapangit po tignan ng parokya kasi itsura po na hindi gawa. Sira-sira. Yun lang pong mikropono nung ako ay nagmimisa na, ngongo. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, no wonder, yung mga tao, ayaw nila magsimba, hindi po nila naiintindihan ang misa. So yung first night ko po sa simbahan, talagang depressed po ako. Lungkot po ako. Dahil iniisip ko pa lang po, ang dami kong kailangan ipagawa sa parokya. Nagdadasal po ako sa Panginoon. Ang unang gabi ko sa simbahan, sabi ko, Lord, bakit mo naman ako dinala sa simbahan na ito? Lord, bakit naman ganito? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Ang hindi ko po alam, meron pong gustong ituro ang Diyos sa akin. Alam niyo po, kahit na walang pera, ang ginawa ko, sa sarili kong bulsa, ako po ang naglabas para lang po maumpisahan yung mga kailangan. Unang-una na po dyan, yung mikropono. Pumili po ako ng magandang sound system. Pangalawa, kailangan ko pong ayusin yung bubungan dahil malapit na po ang tag-ulan nun. Kung hindi, baka tumulo po sa loob ng simbahan at baka mas marami pong masira sa loob ng parokya. Ako naman po, ayaw ko pong nagpapalimos. Alam niyo po yan. Sinasabi ko lang po sa mga tao yung kailangan gawin, pero nahihiya po akong magpalimos. Nahihiya po akong humingi. Hinahayaan ko po yung mga tao sila mismo. Yung dumating sa parokya, sila po lumapit, sila po magbigay. Dahil ang prinsipyong sinusundan ko po galing sa Biblia, that God loves a cheerful giver. Ayoko pong pilitin yung mga tao na tumulong. Gusto ko po silang magkusa. Pero hindi ko po makalimutan, nung minsan na ginagawa na po yung bubungan, inaalis nila yung mga gutter, meron pong biglang napadaan na magnanay sa parokya. Pumasok po sila sa kumbento at kinausap ako. Sabi po nila, Father, hindi ba namin alam? Pero nung napadaan po kami sa parokya nyo at nakita namin na meron silang ginagawa, para bang hinatak kami ng Panginoon na pumasok dito sa inyong simbahan. At parang naramdaman namin na kailangan naming tumulong. Father, pagpasensya nyo na po itong aming donation. Binigay po nila, nakasobre. Papasalamat po ako sa kanila. At nung pagbukas ko po doon sa sobre, muntikan na po ako mahulog sa aking upuan. Bakit? Dahil yung binigay po nila,
Mahigit 100,000. Wow! Dasal po ako. Nanalangin ako. Sabi ko, God is good. Sobra-sobra. Amen? At doon ko na po naiintindihan ano ang dahilan bakit dinala ako ng Diyos dito sa mahirap na simbahan, dito sa mahirap na kalalagayan. Tinuturuan lang ako ng Diyos. Ang gusto niya sabihin sa akin, kung gagawin mo lang ang kagustuhan ko, hindi kita pababayaan. Kung gagawin mo lang ang misyon mo, pagpapalain kita. Ibibigay ko ang iyong pangangailangan at sobra-sobra pa. That is what I realize. That when you do God's will, God will provide. Amen? At yan din po ang gusto kong baunin niyo, mga kapatid. When you do God's mission, God will sustain you with provisions. Amen? Aapaw po ang bendisyon kung gagawin mo lang ang iyong misyon. Hindi po ba yan din ang ating narinig sa nabasang ebanghelyo? Ito daw si Jesus pumupunta sa mga bayan, sa mga nayon. Siya'y nagmimisyon. Ginagawa niyang kagustuhan ng kanyang Ama. Pinapangaral niya ang kaharian ng Diyos. Pinapagaling niya ang mga may sakit. Pinapalabas niya ang mga masasamang espiritu. Pinapatawad niya ang kasalanan ng mga lumayo sa Diyos. At kasama daw niya dito sa misyon ay yung mga babae din na tinulungan niya at napaalis niya ang mga masasamang espiritu sa kanila. Sinulat pa nga yung pangalan ng mga babaeng ito. Kilala natin sila. Si Maria Magdalena, si Susana, si Joanna. At ito po ang mabuting balita. Ito pong mga tinulungan ng ating Panginoon, sila naman ay tumulong din sa Kanya. The Gospel said that out of their own resources, they provided for the needs of Jesus and His apostles. Galing po sa sarili nilang bulsa. Sila po ang gumagastos, sila nagpapakain. Sila po ang tumutulong sa ating Panginoon. At hindi po ba isang milagro yan? Ang pagkakaroon ng mga mabubuti at mababait na tao na tutulong sa iyong pangangailangan. Sometimes, the miracle in life is having kind and good people who have a good heart, who provide for your needs, who help you in your needs. Pero, para makatanggap ka ng bendisyon o tulong galing sa ibang tao, kailangan klaro muna, malinaw muna ang iyong misyon. Hindi mo kailangan na magpalimos o humingi ng tulong sa ibang tao. Mismo ang ibang tao, tutulong sila sa iyo. Magbibigay sila sa iyo kung nakikita nila na ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos. Kung nakikita ng ibang tao, meron kang misyon na ginagawa hindi lang para sa iyo, kundi para sa ibang tao. Kaya nga po ang tanong, ikaw, alam mo ba ang iyong misyon sa buhay? Do you know what God wants you to do in your life? Hindi po ba yan ang problema na napakarami sa atin? Bakit stress tayo? Bakit depressed tayo? Bakit minsan nahihirapan, nabibigatan tayo sa buhay? Kasi madalas hindi malinaw sa atin kung ano ang kailangan nating gawin. Kasi madalas hindi natin alam kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kasi minsan hindi natin alam kung ano ang misyon na kailangan nating gawin sa ating buhay. Kung alam mo lang ang iyong misyon, sa buhay mo magkakaroon ka ng direksyon. Amen? Magkakaroon ka man ng pagsubok, tutulungan at tutulungan ka ng Diyos. Magkaroon ka man ng problema, hindi magiging ganoon kabigat ang iyong pagsubok. Remember this, my dear friends. One way to attract blessings and graces in your life is when you do God's mission. Tingnan nyo na lang po, basahin nyo sa Biblia. Di ba si Noah, niligtas ng Panginoon sa baha? Hindi sila nalunod. Bakit?
Dahil ginawa nila ang pinapagawa ng Panginoon. Si Propeta Elijah, hindi po siya hinayaan na mamatay ng Diyos. Pinakain siya sa pamamagitan ng isang anghel. Bakit? Kasi kahit na lungkot siya, nanatili siyang tapat sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Si Propeta Daniel, kahit na tinapon po siya sa mga leon, hindi po siya nangamba, hindi siya natakot. Tinikom ng Diyos ang bibig ng mga hayop. Niligtas siya sa kanila. Tinulungan siya. Bakit? Dahil hindi siya tumakas dun sa kanyang misyon. Mga kapatid, kung gagawin mo lang ang misyon ng Diyos, hindi ka dapat mag-alala dahil pupunuin ka niya. Amen? Kaya nga po kung nasaan kayo ngayon, ano man ang nararanasan mo, may sakit ka, may tampuhan kayo ng asawa mo, hirap ka sa buhay ngayon, kapos ka sa budget, pagod ka na sa iyong pagtatrabaho. Kapatid, magdasal ka lang. Pag nilayan mo, itanong mo sa iyong sarili, ginagawa ko ba ang gustong pagawa ng Diyos sa akin? Tinutupad ko ba ang misyon na binigay ng Diyos sa akin? Baka naman kaya naghihirap ka dahil yung ginagawa mo, hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Kasi pag malinaw ang misyon mo, susunod at susunod ang bendisyon. Remember this, the money will come after if your mission in life is clear to you. Isa pong milagro na nararanasan namin dito sa parokya, hindi kami nauubusan ng pondo na pantulong. Ang dami po natin mga scholars na tinutulungan, ang dami po natin mga simbahan na binibigyan din ng pondo, yung mga nagpapagawa. Tumutulong po tayo sa orphanage, nagbibigay po tayo sa home for the elderly, doon sa mga matatanda. Nagdo-donate po tayo sa mga nakakulong. At nagtataka po ako, hindi po ako humihingi. Alam niyo po yan. Hindi po ako nagpapalimos. Ina-announce ko lang po sa inyo kung ano yung mga project. At mismo, minsan, madalas, nabibigla na lang po ako, mayroong mga dumadating dito sa simbahan, nagbibigay, nagdo-donate, ang dami po, nagdi-deposit sa ating bank accounts. Bakit po kaya? Dahil malinaw po sa mga tao na meron po tayong misyon na ginagawa. Na ang ginagawa natin dito ay hindi lang pang sarili, para sa ibang tao at para sa kagustuhan ng Diyos. Bakit po may mga taong nagbibigay? Kasi malinaw sa kanila kung ano ang misyon na kailangang gawin. Kaya ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng misyon sa buhay. Subukan niyo po, gawin niyo po, gumawa po kayo ng mission statement niyo. Alam niyo po ba kung para saan kayo gumigising araw-araw? Malinaw po ba sa inyo kung bakit kayo nagtatrabaho, bakit kayo nagpapagod? Imbis na sabihin mo kung ano ang iyong kailangan, umpisan mo na ginagawa mo ang bagay-bagay dahil ito ang misyon na iniwan sa iyo ng Panginoon. Kapag nag-umpisa ka sa misyon, susunod na dyan ang bendisyon. Pansinin niyo po, kapag sinabi mo sa ibang tao, yung utang mo, yung paghihirap mo, pag nagrereklamo ka, dumadaing ka, ano po ang napapansin nyo, naobserbahan nyo? Hindi po ba? Lumalayo sila sa inyo. Nato-turn off po sila sa inyo. Ano po talaga ang nag-a-attract sa mga tao? Ano po ba ang nakakapukaw ng pansin sa Diyos? Wala na pong iba kung hindi ang isang tao na kung saan nabubuhay siya hindi lang para sa kanyang sarili. Yan yung kinatutuwa natin eh. Nai-inspire tayo pag nakakakita tayo ng isang tao, nabubuhay siya para sa iba. At tayo ay naiinis pag nakakakita tayo, nakakabalita tayo ng isang tao na nabubuhay para lang sa kanyang sarili. So my dear friends, I think it is a good question to reflect today. Do you live your life with a mission? Do you live your life doing God's will? Dahil yan po ang mission eh. What is a mission? You live your life for others. You live your life for God. I tell you,
When you live your life with a mission, God will give you more provisions. Ang bendisyon, ang grasyang pagpapala na hinihintay mo, darating lang yan kung uumpisan mo na sundin at gawin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa misang ito, tayo po ay magdasal. Hilingin natin sa Diyos, sana matuklasan natin ano ba ang ating misyon sa buhay. Ano man po ang estado nyo, mahirap ka man, mayaman ka man, nasaan ka man. Ikaw ay nandito sa bansa, nasa ibang bansa, bata ka pa lang, matanda ka. Lahat po tayo tinatawag tayo ng Diyos. Subukan po natin araw-araw na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. At diyan yung mararanasan, uulan ng pagpapala sa inyong buhay. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalig tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama ng higit ang kanyang presensya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga mahirap at pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bata naway lumaki sa pamamarahan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang maging mabunga kami lagi sa kabutihan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na sina San Andres, Kim Taygon, Paul Chong Hasang ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na sila'y namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na maghain ng sariling buhay. Tulad na naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay
na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat na masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang mga misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Wala pong taong nagtatagumpay na walang misyon. Tingnan niyo man po, lahat ng mga matagumpay na tao, para-parehas sila, na klaro malinaw sa kanila ang misyon nila sa buhay. At ang misyon ng mga matatagumpay na tao ay hindi lang sa pagpapayaman ng kanilang sarili. Yung kayamanan, pangalawa na lang yun. Yung kasikatan, susunod na lang yun. Pero pinagkalooban sila ng bendisyon ng Diyos dahil malinaw sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, paano makatulong sa ibang tao. Si Bill Gates, ang founder ng Microsoft, ang mission niya ay lahat ng mga tao ay magkaroon ng access sa computer. Kahit na estudyante, kahit na simpleng tao sa kanyang kabahayan, yun ang naging mission niya. Si Steve Jobs, naging mission niya na paggandahin ang karanasan ng paggamit ng teknolohiya. Si Jeff Bezos, ang may-ari po ng Amazon, naging mission niya na maging accessible ang shopping, ang pagbili through online selling. Tingnan niyo po ang pagkakaparehas. Iniisip nila yung mga tao. Hindi nila iniisip kung paano ba ako kikita, paano ako aangat sa buhay. Baka naman yan na nagiging problema niyo. Baliktarin niyo po. Baguhin yung inyong pag-iisip. Imbis na iniisip mo kung paano ka makakatanggap, paano ako, isipin mo, paano ko makakapagbigay, paano ko tutulong, paano ko makakapaglingkod. Yun ang ibig sabihin ng
misyon. Opo, hindi mo maaalis sa mga problema at pagsubok. Pero mabuting balita, pag ginagawa mong iyong misyon, susunod ang bendisyon. Pag nakikita ng Diyos na ginagawa mo ang pinapagawa niya, magpapadala siya ng ibang tao na may magandang kalooban, na mababait, mabubuti, na tutulong sa iyo. Hindi ko po alam kung napansin niyo, gumanda po yung ating video. Mas gumwapo po ako ngayon. Napapanood nyo sa video. Pinalitan po natin yung ating camera. Ang dami po kasi nagreklamo, sinasabi nila, Father, bakit ang tanda ng itsura nyo? Father, bakit ang taba nyo? Ayan, mas gumwapo na po ako ngayon sa video. Pinalitan po natin yan. Napakamahal po ng kamerang yan. Higit po 100,000. Pero saan po nanggaling yung pera? Nanggaling din po sa inyo. Dahil tinutulungan niyo po ako na gawin ko ang aking misyon. Sa akin po, malinaw ang aking misyon, to inspire people. Unang-unang ini-inspire ko po araw-araw aking sarili. At alam ko po, marami mga tao na didepress. Yan po ang simpleng mission ko sa buhay. Habang ako po ay humihinga, habang ako po ay umiiral dito sa mundo, it is clear to me that God wants me to use this platform sa social media na magpalakas ng loob ng ibang tao. Kaya naman po, maraming mga taong gustong tumulong dito sa aking mission. Gusto nyo din po ba na maraming tumulong sa inyo? Huwag mong umpisahan dun sa tanong na, paano ako magkakaroon ng pera? Paano ako makakaraos? Ayusin mo, baguhin mo ang iyong pag-uugali. Start with doing God's mission. Start doing God's will. Yan po yung inyong assignment sa akin. Upuan niyo po ngayon. Pagdasal niyo, pagnilayan niyo. Ano ba ang mission na pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon? Sulat niyo po. Kahit isa lang po. Hindi niyo naman po kailangan na marami. Araw-araw, yan po yung inyong gawin. At makikita niyo po, nalalapit sa iyo mismo ang ibang tao para tulungan ka. Uulan lang ng bendisyon kung ginagawa mo ang iyong misyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.